Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Kasi lahat kayo hindi niyo inalintana yung lakas ng ulan. At hindi priority ninyo ang pagsamba. Talagang sa Diyos lang ang papuri. Ako naman ay tuwan-tuwa sa lahat ng tumayo dito. Na talagang masaya sila sa ginawa nila sa Baguio. Kahit na napakalakas ng ulan, talagang sige pa rin. Hindi ka nakita ko talagang anuman ng hadlang, hindi pwedeng halangin ang salita ng Diyos. Kaya katuloy siyang ikilos at ikilos. At sana, hindi na natili doon yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Higit lalo, dapat ibahagi natin ito dito sa ating lugar, sa San Pedro. O saan man tayo naroon, dapat ibahagi natin ang salita ng Diyos. Basta rin lamang at may pagkakataon. Kaya purihin po ang Diyos sa mga ito. Tayo po muna ay manalangin. Nakailangan ng Diyos, aming Ama sa langit. Tunay na kung ikaw lamang ang kalakasan ko sa mga oras na ito. Nagpapasakop at tunay na humihingi ng gabay sa iyo sa itong Espiritu para maihayag ko ng maliwanag itong mensahe na nais mo ibinigay sa akin at iparating sa akin mga kapatid dito sa Shepherd Heart. Dalahan ko, Diyos, buksan mo ang kanilang mga mata, ang kanilang tenga, upang maunawa nila ang mensahe na aking pong ibabahagi sa kanila tungkol sa iyong pagiging Diyos na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, lahat nga ng paborit at salamat tayong sa iyo lamang. At lahat na ito, hinihiling ko sa iyo, in Jesus' mighty name. Amen. Bali ngayon po ay pangalawang linggo na ng ating Limitless Series. At last Sunday ay tinalaki nga ng ating Elder Bong ang acronym na Limitless. Nakinuha niyang lahat sa buong Book of Ephesians na tungkol sa kasiguruhan natin kay Kristo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang Psalm 145 verse 3 o awit Kabanata 145 talatang 3. Ang sabi dito, dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikaw ay purihin. Tatakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa ibang translation, ang sabi doon, ang Diyos ay walang hanggan at siya'y karapat-dapat sa lahat ng ating pagsamba at papuri. Sumagi na ba sa isip ninyo minsan na para bang ang hirap isipin kung gaano kalaki at kalakas ang Diyos natin? Parang napakalayo. Parang hindi natin kayang abutin. Pero ang maganda sa Diyos, hindi siya limitado. At yan po mismo ang tatalakayan natin ngayon na base sa isang napakagandang awit na Limitless God at isa ring nakaka-inspire na Bible verse. At minsan nga, kapag naririnig natin ang salitang limitless o walang hanggan, parang ang hirap ding unawain. Sa mundo natin, ang lahat ay may hangganan. Ang oras natin, may hangganan. May hangganan din ang pera natin. At minsan nga, may hangganan din ang pasensya natin. Nauubos ang ating pasensya. At maging ang lakas natin, lakas ng ating pangangatawan ay may hangganan din. Umihina tayo kasabay ng pagtanda natin hanggang sa
kunin na tayo ng Diyos. Pero bago ang Diyos, pero ang Diyos natin ay ibang-iba. Wala siyang katulad. Walang pwedeng ihambing sa Kanya. Ibang-iba siya. Kaya siya lamang ang tunay na limitless God. At ang awit na limitless God ay naglalarawan sa Kanya ng ang sabi muli. Sa awit 145 verse 3, ang Diyos ay walang hanggan at siya ang karapat-dapat sa lahat ng ating pagsamba at papuri. Ibig sabihin, siya ay walang hanggang Diyos. Hindi siya nauubos. Hindi siya napapagod. At di rin siya kailanman nagkulang sa lahat ng ating mga pangangailangan. At dahil diyan, siya ang pinakakarapat-dapat sa lahat ng mga bagay na kaya nating ibigay sa Kanya. Ngayon po, dadako na tayo sa ating topic. Sa awit 145 verse 3, ay may dalawang mahalagang tanong na sasagutin natin at matututunan tungkol sa ating series na Limitless God. Unang tanong, bakit siya limitless? At bakit dapat na siya ang sinasamba natin? Dahil una, walang hanggan ang kanyang panahon. Ang sabi sa Revelation o Pahayag, chapter 1, verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, Diyos sa nakaraan, Diyos na sa darating. Ibig ipabatid ng Diyos sa atin dito na siya ang una at huli. Naroon na siya bago pa magsimula ang anumang bagay at nananatili siya sa kawalang hanggan. Ibig sabihin, wala siyang panimula at wala ring katapusan. Naroon na siya noon pa at nananatili na sa lahat ng panahon magpakailanman. Ang sabi nga sa awit 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalam, hindi mo pa nililikha itong buong sandaigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Pangalawa, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos o walang mahirap sa harapan ng Panginoon. Ang kapangyarihan lumikha ng kalawakan ng mga bituin, araw at ng buong sanlibutan ay nasa kanyang mga kamay. At kung may dumarating man na malalaking pagsubok sa iyong buhay, tandaan mo na ang Diyos na may hawak sa sansinuko ay kayang hawakan din ang iyong sitwasyon. At walang anumang problema ang mas lalakas pa sa Kanya. Dahil hindi lang siya malakas, kundi siya ang pinakamalakas at walang pwedeng ihambing sa Kanya. Pangatlo, walang hanggan ang Kanyang pag-ibig at awa. Ang pag-ibig at awa ng Diyos sa Kanyang mga pinili ay hindi nagbabago. Mananatili ito at di mababala. At ang maganda dito, para sa Kanyang mga anak, gaan naman tayo nagkakamali o palagi man tayong nadadapa, ang pag-ibig at awa niya sa atin ay hindi nababawasan. Ang sabi sa Jeremiah 31:3, napakita ko sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Yan po ang pangako ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga pinili. At ang Kanyang awa ay laging bago, tuwing umaga, at hindi yan kailanman nauubos.
hanggan ang kanyang karunungan. Alam niya ang lahat o walang nalilingid sa kanya. Alam niya ang laman ng iyong isipan at ang pangangailangan mo ay alam din niya. At maging ang iyong nakaraan at ang iyong kinabukasan ay alam din niya. Sabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, ang aking kaisipan ay hindi na niyang kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan. At ang aking isipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ibig sabihin, ang kanyang mga paraan ay mas mataas pa kaysa sa ating mga paraan. At ang kanyang pagpapasya ay laging tama at makatarungan. At kailan may di siya nagkakamali pagkat talagang siya ay Diyos na walang hanggan. Pangalawa, o yun pong pangalawang tanong. Bakit siya karapat-dapat sa lahat ng ating pagsamba at papuri? Dahil siya ang Diyos na walang hanggan. At wala nang ibang karapat-dapat sa ating buong pusong pagpupuri at pagsamba, kundi siya lamang. At ilan sa mga dahilan ay una, siya ang ating manlilikha. Tayo ay kanyang ginawa. At hindi natin ginawa ang ating mga sarili. Ang bawat hininga natin, ang bawat tibok ng ating puso ay galing sa Kanya. So talagang karapat-dapat siyang purihin dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Pangalawa, siya ang ating tagapagligtas. Dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak na si Yesu Cristo upang iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Binuksan niya ang daan upang tayo ay makalapit sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, siya ang ating tagapag-ingat at taga-tusto. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Pagkain, damit, tahanan, lakas at pag-iingat. Kahit sa panahon ng kahirapan, hindi niya tayo kailanman pinababayaan. Hindi rin niya tayo pinagkukulang at laging gumagawa ng mabuti para sa atin. At pang-apat, siya ang ating matibay na pag-asa. Sa mundong ito, na puno ng kawalan ng kasiguruhan, ang Diyos na walang hanggan ang ating panatag ng pag-asa. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang kapayapaang ibinigay niya sa atin ay walang kapantay. Kaya nga, mga kapatid ko, dito sa Shepherd's Rock, karapat-dapat talaga natin siyang purihin at sambahin. At ang pagsamba at papuri natin ay hindi lamang gawain tuwing araw ng linggo, kundi ito ang ating buong buhay na tugon sa kabutihan ng Diyos. Kahit anong mangyari, siya'y karapat-dapat sa ating mga salita, gawa at pag-iisip at sa buong pagkatao natin dahil siya'y walang hanggang Diyos. At para naman po sa kaugnayan ng awit 145 verse 3 sa Bagong Tipan, ang Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan, ang Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan ay ganap na nahayag sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi muli sa awit 145 verse 3, dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikaw ay purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming
unawain. Ang sabi naman sa Colossians chapter 1 verse 15, 19, siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita, sapagkat kinalugdan ng Diyos na manahan kay Kristo ang buong kabuuan ng kanyang pagka-Diyos. At sa lumang tipan, makikita natin dito ang kadakilaan ng Diyos at kalikasan at kasaysayan. Sa bagong tipan, nakikita natin ito ng lubos sa pagkatao, gawa at pag-ibig ni Jesus. Yan ang patunay na ang walang hanggang Diyos ay lumapit sa tao. At ito po ay inulit at pinalawak ng Apostol na Pablo sa Romans chapter 11 verse 33. Sabi dito, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Wala. Ang sabi sa Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-ahari sa atin. Kinumpirma rin dito ni Pablo na kahit kilala na natin ng Diyos kay Kristo, ay hindi natin mauubos ang kanyang galing at plano. Dahil sa Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan. Sinabi rin sa Revelation o Pahayag 4:11, karapat-dapat ka aming Panginoon at Diyos na tumanggap ng kalulatian, karangalan at kapangyarihan. At bilang pagtatapos po, para naman sa mga pangunahing aral na dapat tumanim sa ating puso at isipan, ay una, ang Diyos ay walang kapantay at tunay na dakila. Hindi lang siya malaki. Siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan, karunungan at kabutihan. Walang tao, bagay o pangyayari ang hihigit sa Kanya. Pangalawa, siya ang nararapat tumanggap ng ating papuri. Dahil sa Kanyang kadakilaan, ang tamang tugon ng tao ay magpasalamat at magpuri. Hindi lang paminsan-minsan, kundi palagi. O habang buhay na pagpupuri at pasasalamat. Pangatlo, hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang kabuuan. Ang ibig sabihin na mahirap unawain ay walang hanggan ang kanyang galing o kapangyarihan, pag-ibig at plano. Kahit mag-aral tayo ng habang buhay, mayroon pa rin tayong malalaman na hindi natin alam. At pang-apat, kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Kapag naalala natin ang Diyos ay dakila at higit sa lahat ng problema, ay mabawalan ng bigat ang ating mga alalahanin. Tulad ni Caleb sa Joshua 14, hindi niya kinatakutan ang mga higante sa kanyang pakikipaglaban. Dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. At tayo man, kaya rin nating humarap sa mga higanteng pagsubok. Dahil kasama rin natin ang dakilang Diyos. Amen po? Amen. Kaya sa ating buhay ngayon, huwag nating sukatin ng Diyos base lamang sa ating sitwasyon. Kundi sukatin natin ang ating sitwasyon base sa kanyang kadakilaan. At ang pagkilala naman natin sa kanyang laki ay magtuturo sa atin ng pagpapapakumbaba at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Ay po ay dakila at makapangyarihan Diyos. Aming Ama sa langit. Maraming salamat po sa iyong kadakilaang hindi kayang sabatin.
Hindi kayang ilarawan sa aming mga isip at salita. Ngunit maraming salamat po Diyos na ang pagiging walang hanggan mo ay ganap na nahayag sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Cristo na siyang kabuuan ng iyong pagka-Diyos. Patatawarin po kami kung minsan na nililimitahan namin kayo sa aming mga sariling pag-unawa. O kung minsan nagdudulo kami sa inyong kakayahan. Patawad po talaga aming Ama. At naway panatilihin mo sa aming mga puso at isipan ang aming natutunan sa mensahe kay umaga na tungkol sa iyong kadakilaan at sa iyong pagiging walang hanggang Diyos. Lahat na ito, Ama, hinihing namin sa iyo sa pangalan ko ng iyong anak na Jesus, ang Panginoon at nag-isang tagapagligtas. Amen.